Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo nagbabalik. At ito pag-usapan natin ang mga magagandang birada. At dahil dito sa ito yung mga tao na talagang walang kakwenta-kwenta. Ito yung hinala ng mga taong bayan, pero hindi maganda ang example. Mantakin mo, magdadala ka pa ng pang-asar. Para lang mapansin ng kapangitan mo, Diyos mio. 'Di ba? So kaya ito nakatikim ng isang salita, dito sa isang magaling na dating naging MMDA chief, ng, ah, task force, si Colonel Bong Lebriha. Kaya binanatan siya. Ang sabi dito, pero siyempre bago tayo magsimula sa ating talakayan, sang like, sang share, samahan mo ng subscribe, all goods na po tayo dyan. Kaya huwag niyong kalimutan i-like yung video natin. At andyan lang po yung join button. Kung gusto nyo sumali sa komunidad. Ito kaya di tayo umaasenso. Di ba? Totoo naman eh. Hindi naman plastic si Colonel Bong. Sinabi niya lang yung totoo. Alam mo, pwede rin to eh. Kung halimbawa tatakbo to ng party list, mabigyan ng pagkakataon, masigasig 'to. Oo, napolitika lang 'to. At pinulitika lang talaga 'yan diyan sa MMDA. Pero kung halimbawa ito bibigyan ng break, magsabi ka lang, Colonel Bong, lagi kang nasa ano ko, nasa, content ko, Sabi ka lang, tatakbo ka ba? Bi-build up kita. Hindi kasi alam ng mga iba, siya ang nagpatino ng EDSA. Tama sa tama, 'di ba? Nagkaroon siya ng, magandang programa diyan, nung ano naman gumanda na, claim ng iba. Tama sa tama, 'wag na tayong maging panukala niyan. Simulan na natin dito. Kaya tayo di umaasenso, umani ng reaksyon ang komento ng head of MMDA Metro Base Operation na si Edison Bong Libriha matapos niyang batikusin ang ilang kongresista kaugnay sa viral na eksena sa impeachment hearing laban kay VP Sara. Ano ang pangit dito sa pangit na ito? Ito si Danya. Totoo naman, 'di ba pangit tayo pero mas may pangit sa atin. Kaya nga mamaya maririnig niyo yung banat naman nung isang, YouTube vlogger na si Pogi, si Pogi ng Japan. Oo. Mamaya, makikita niyo kung papaano niya birahin si Tabingi. Hindi na tayo Tabingi naman talaga, ano nga gagawin niya sa'tin? Kung diretso mukha mo hindi ka tatawagin Tabingi, gano'n lang 'yun, 'di ba? Sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice, naging usap-usapan ang alin, itong, paglabas ng piyatos, pagdadala. Nung una yung Mary Grace naman na pagkain, dinala rin ito ni Tabingi. Ngayon ito naman. So hindi naman masama magdala, pero yung ibibida-bida niyo pa, parang mga asar kayo. Ang aasarin niyo ay Vice President of the Philippines. Ano kayo? Sino ba kayo? 'Di ba? At Mary Grace ng ilang mambabatas na inuugnay sa aligasyon tungkol sa confidential fund. Mahilig kayo, basta mga kakampi nyo. Teka lang. Mahilig kayo bumanat pag hindi nyo kakampi. Pero sa pagkakampi nyo, yung usapan ng mga bilyonang maleta, napakatahimik nyo. Totoo tayo Wala kayong wala kayong mga sariling dignidad. Kampi-kampi kayo. Oh, Ito, sabi dito, nagpadala sa kanyang social media, hindi napigilan ni Libriha ang kanyang pagkadismaya. Sino ba naman matutuwa? Mambabatas kayo, dapat kayo yung magiging example. Pero ano nangyari? So ipasok natin si Pogi. Ito si Pogi. Asar to dito kay Tabingi Ipasok natin ito.
Nung nasa Japan ako, hinamon kita ng boxing. Sabi ko boxing tayo pero wala akong reply na nakuha. Nandito ako sa Pilipinas ngayon, nandito ako sa Davao. Gusto ko makipag-boxing sa'yo one-on-one. Kahit na isang round lang, ipakita... Wait. Alisin muna natin ito. Gusto ng mama makipag-boxing kay Sardanya. Hinamon na pala ito eh. Kasi nga tingnan mo ang pangit na ugali ng tabingi na ito. Aasa rin si BP Sara. 'Di ba? Ikaw ba naman matutuwa ka? Ipini-impeach ka na nga eh. Meron pa kayong ano yung pang-aasar? 'Di ba? Pasok mo para malaman ng taong bayan na hinamon pala ito ng boxing. Percy Sindanya, nung nasa Japan ako, hinamon kita ng boxing. Yeah. Sabi ko boxing tayo pero wala akong reply na nakuha. Nandito ako sa Pilipinas ngayon, nandito ako sa Davao. Gusto ko makipag-boxing sa'yo one-on-one. Kahit na isang round lang, ipakita mo lang lahat yung tapang mo. Let's go. Bakla sa bakla. Laban. Ano? Laban ka? Bayutak ka? Kawawa ka dito ha. Taga Davao to, hindi ka mananalo rito. Ito sana yung mapanood ni Tabingi. Kung ikaw ay mga asar, galingan mo dahil may tagapagtanggol si BP Sara. Ano pa yan? Meron pa yan. Meron pa yan. Krisis na ba? Ayan o. Ano po masasabi ninyo sa krisis sa Pilipinas? Wala kaming pakialam sa krisis na nangyayari sa Pilipinas. Okay? Ang aming pakialam dito sa Kongreso ay ma-impeach si Mary Grace Piatos, si Vice President Sara Duterte. Yun. Bahala kayo dyan, naghirap kayo. Ang gasolina, basta kami, marami kaming pondong gasolina. Okay, bye. Happy birthday. Pero totoo, 'di ba? Ang problema ng bansa ngayon ay krisis sa langis. Pero ang lumalabas parang nakatuon sila dito sa impeachment ni BP Sara. Ayaw nila tumigil. Ayaw na lang pagtulong-tulungan yung problema ng bansa. Gusto nila, ang gusto nila ay sa kanila na pa-impeach, matanggal si BP Sara at sila ngayon ang bida. 'Di ba? Kaya na mga gusto nyo. Ngayon hindi pwede yan. Pagtatanggol ng taong bayan si BP Sara. Oo. Sigurado kayo sa 2028 pag upo ni BP Sara. Ano ba sabi ni Atty. Respicio? 'Di ba? Sinagot ng COA. Pinapapaliwanag niya dito kung ano talaga yung detalyado at hindi detalyado. Kung may kulang man na dokumento, ay ikaw na nga, attorney, ikaw na magpaliwanag nito. Kasi yung iba, mangmang, walang alam, sumasakay pa sa issue ng impeachment. Kaya minsan napapahiya sila. Kaya dito sa paliwanag ni Atty. Respicio, malalaman nyo kung ano yung batas. Tama ba ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara? Naka-anchor ang impeachment proceedings ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential and intelligence fund ng kanyang office. Yeah. Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion. Unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings dyan na maliliit. Linya, at sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bale, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, Yan, ang tanong. paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Confidential and intelligence fund. Maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit para pumasa ng audit? Paano ba talaga ginagastos ang funding na ito? Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Yun. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar para imbestigahan
lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF, paano ninyo dapat ito gastusin? Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niyo ito? At ano yung dapat ninyong i-disclose na information? Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa talakayan tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks. Ayan naman eh, di ba? Yung report ng COA na yan, hindi naman sa pagsisinungaling yan. Di ba? Tama ang mga binibigay nilang detalye. Tama ang nare-report nila sa taong bayan. Hindi lang natin malaman bakit ayaw nilang tanggapin yung findings at resulta ng pag-iimbestiga nila dito sa confidential fund ni VP Sara. Ang dami-dami dyan may confidential fund, billion-billion pa. Diba? Magkano yung confidential fund ng amo nila? Ilang billion yun? Ay na silipin. Nag-focus lang sila dito kay VP Sara. Isa kalaban nila lahat. Diba? Isa lang ang kalaban nila si VP Sara, pero kalaban ni VP Sara, lahat ng mga durobo. Kasi wala ang pakinabang eh. Pag si VP Sara umupo, wala silang pakinabang sa 2028. Aray ko. Ang hirap kaya, 'di ba? Congressman ka tapos wala kang kickback. Yun ang hindi nila matanggap sa 2028. Kaya hindi nila pwedeng paabantehin si VP Sara kasi magugutom ang mga durobo. Lalong-lalo na yung super takaw sa kaban ng bayan. Rupus, ano naman ang banatan nyo ni ito kasi nagbakbakan ito si Popeye tsaka ito si Rupus. Tingnan nga natin kung sino yung kung sino ang lamang dito sa kanilang ano matawag dito? Hindi naman hindi naman debate to eh. Oo. Alam mo naman to si Rupus. Okay to sana. Ang problema pagdating ng dulo, parang sa una ka lang ba? Intro boys ka lang ba? Mas boboto ka rin pala na ma-impeach si VP Sara. Pero bago pa man yan, alamin natin. From a law office. I heard something because this is new to us. This is a surprise to us, all of us here, that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think there is nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents that are actually public documents, Madam Okay Chair. lang, boss. Abogado ka ba? Ha? Ito si Rupus, alam ko, Hindi ko lang sure Ano ba to? Lawyer ba to si Rupus? Kasi magaling yung depensa, magaling di ba? Magsalita eh. Ito, nagmamagal-magil, tumataas ang kilay. Kita niyo yung pagmumukha niya, no? Ngayon lang yan, dati, iba yung mukha niyan eh. Talagang hindi mo magugustuhan eh. Ngayon, nai-enhance na eh. Paano? Sabi ni Aling Ledesma, pag puno ka ng maleta, kahit pakit, gaganda ka! Ito. Panoorin mo pa. No, I'm asking specifically, there was a statement, you're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an Assumption mo lang yan. Kita mo pag walang alam talaga. Pati ba naman law office, idadamay pa. Ngayon, di ba, nung nakaraan, sabi nila, sa impeachment ni VP Sara, ayaw nila na magsalita ito, mga defense team ni VP Sara, hindi nila papayagan. Ang committee lang ang magsasalita. Ngayon, ipapasumpena na ngayon si POA, aray ko. Totoo ba? Ako, nagtatanong lang ako kasi may nabasa akong post na kung halimbawa ipapasumpena si Atty. POA, anong gagawin nila? Tatanungin na nila. Kala ko ba ayaw nila? Nagtatanong tayo totoo ba na ipapasumpena? incorporated law office because it was stated as one of the business interests
of the Vice President in her SALN. Aware of the privilege communication between lawyers and client? This will exactly violate that provision of privilege. You cannot subpoena law firms Tama. for representing a person either accused or in impeachment cases. Kaya, di How ba? can we subpoena a law firm? Kita nyo, sabi ko nga sa inyo eh. Nagiging palaruan na lang itong Kongreso pag walang alam ang mga, nag-iimbestiga. Nagiging circus na lang yan. Bakit? Kung ano-ano lang papasok sa utak nila eh. Pag hindi nila kaya, gagawin nila, patawag na lang natin ito, yung mga attorney ni ano, kasi hindi dumating si Sara Duterte. Patawag natin itong abogado nila at dito natin gisahin. Ngayon, tatanungin ka ng taong bayan. Huwag kang bobo. Ha? Minsan kasi pataka-taka ka rin. Lagi pala. Ito mo, kung ito mga defense team at mga lawyer, sila ang ipapatawag mo at para gisahin. Dahil lang hindi nyo kayang ipatawag ang Vice President, sino pa ba mga law firm ang magtatrabaho at gusto pa maging abogado kung sila ang lagi silang mahahot seat? Yung mga ong-ang dyan na kagaya nito ni Papay, ni Kokey, Diyos ko po, gamitin yung utak nyo. Gamitin nyo kung maniniwala pa kayo sa mga bata ni Romualdez. For acting as a lawyer for the Vice President. Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the Code of Professional Responsibility? We cannot subpoena records Tama. of a law firm. Nagmukhang angat talaga, no? Nagmukhang si Redon dito eh. Pahiya eh. Walang alam. Tapos magsasabihin mo yung mga ganyan sa harap ng napakaraming tao. Diyos mio. Pinapasahod ka ng taong bayan. Magtrabaho kayo na maayos. Motion relating again to SALN and unexplained wealth. Aray ko. I move that a subpoena duces tecum and ad testificandum be issued to the following: a representative from the Securities and Exchange Commission, and to bring certified true copies of the general information sheet and audited financial statements of the following entities: Metro City Chow Foods Corp., formerly City Hall King Chow Foods Corp., for the years 2007 onwards; GenCorp Industries Inc., formerly Times Square B Foods Corp. and Great Jolly Times Food, for the years 2021 onwards; Carpio Lawyers, formerly Carpio Duterte, for the years 2007 onwards; 888 Bistro, for the years 2021 onwards; Kale 88 Foods Corp., for the years 2021 onwards; Madayo Fisheries Corp., for the years 2021 onwards; Mati City Ice Plant and Cold Storage Inc., for the years 2023 onwards; Amianan Shores Inc., for the years 2023 onwards; Geometry Security and Investigation Agency Inc., for the years 2023 onwards; and Cable to 88 Shipping and Marine Services Inc., for the years 2024 onwards. So moved, Madam Chair. There is a motion for issuance of subpoena ad testificandum to the representative of Securities and Exchange Commission, as well as of subpoena duces tecum with respect to the general information sheet and annual financial statements of the business establishments mentioned already by the Honorable Redon. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, objection. And my You're recognized, Honorable grounds for Rodriguez. objection. May I know first why these companies registered with the SEC will be subpoenas in this record? Is there a nexus between this to the allegations in the complaint, third and fourth complaint? May we know? Ito pala, hindi natin masyado naliwanagan. Akala natin susupena yung ano eh. Ito pala yung hindi kasama doon sa allegation ng impeachment. Ipapasupena yung, alam mo yung
parang asawa ito ni Bibi Sara eh. Parang yung Carpio narinig ko eh. Pero kung ganun pa man, di ba, dapat hindi nila pinapakialaman yan. Negosyo yan, abogado yan. Kung ang halimbawa, isang kumpanya ay kumuha ng isang abogado na sikat at magaling, wala na kayong pakialam doon. Na hinawakan ni Attorney Carpio, yung isang, yung nabanggit nun, ganun ba yon? Wala kayong pakialam doon. Ang ginagawa nyo na naman, gumagawa na kayo ng panibagong kwento, para naman mag-isa at para ipamukha sa taong bayan na si BP Sara at yung kanyang may mga malalaking pera sa pamamagitan na, ewan ko ba, ito si Papay, talagang mapaggawa ng kwento. Lahat na lang kayo, halos lahat kayo dyan, binabago nyo ang istorya. Oh, ano naman palalabasin nyo dyan? Na ano naman, dahil Vice President, maraming hinawakan ito si asawa niya na mga kliyente. Wala na kayong pakialam dun, mga bugok. Diba? Wala kayong pakialam dun. Huwag kayong magagawa na naman ng kwento. The relevance of these corporations to the present impeachment case against the Vice President. Diba? The proponent first, Honorable Ridon, followed by the Honorable Keith Flores. Mahalaga po yung pagpapaliwanag mula sa una, sa mga kinita po ng mag-asawang Duterte Carpio. Kita nyo, inuugnay nito. Ano mahalaga? Inggitero ka? Pusit ka. Tayo nakakapagsalita na tayo ng, alam niyo yun, kasi lagi nilang ginigisa eh. Impeachment ni BP Sara, hindi na mapatawag. At kinonekta pa, kinonekta ngayon nila itong kinita na mag-asawa dahil daw Vice President si BP Sara. Ganun ba yun? Inggit ang nakikita natin dito at pamumulitika na naman. Isasama nyo na naman yung asawa na hindi naman politiko. Abogado at may mga kliyente. Naknantipaklong naman. Karudi. Oo, ano ito? Mamaya ito magiging ob to ito eh. Papamukha ni Attorney Rupos o Congressman Rupos na ito ay walang kasaysay-saysay talaga kausap. Di ba? Hindi mo alam kung saan humuhugot ng mga sasabihin. Parang nanguhula na lang. Dito tayo kay Anta Clara. Binanatan ngayon ni... binartagol na ni Attorney Guanzon. Para sa abogado, gusto ko magdebate itong para magmukhang tanga eh. Sino magmumukhang tanga dyan eh? Alam nyo na kung sino laging mukhang tanga dyan. Well, crisis ka na. Ikaw talaga, Auntie Claire. Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Magandang araw, Pilipinas. Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng mga opinion sa social media, may isang tanong na gusto nating sagutin. Yan. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy, Sa totoo lang. Kasama natin ngayon ang isa sa mga matapang na naging boses sa Kamara at isa sa mga dating kongresista na handang Tama. ipagtanggol ang katotohanan. Tama. Walang iba kundi si former bagong henerasyon party list representative Bernadette Herrera. O, di ba? Ang matapang. Gabriela Silang. Welcome! Hello. Bernadette Herrera, graduate of the University of the Philippines, was councilor of Quezon City for 9 years. 9 years and was congresswoman for 12 years. Ito. Sa hindi nakakakilala dito kay BH, kay Bernadette Herrera o BH Herrera, isang party list. Ito lang naman ay may programa na yung solo parent ay tinutulungan niya para makakuha ng monthly kahit mga makatawid, kahit mga magkano. Alam mo magkano na ba ngayon yung binibigay ng pag solo parents? Sana tuloy-tuloy tapos nag-i-increase. Dapat ganun. Siya yun. At siya yung naninindigan at lumalaban. Para ipagtanggol si BP Sara. Siya yun, magaling ito. Sinasabi natin veterana ito sa House of Representatives. Kaya hingan natin siya ng kanyang mga insights. At syempre,
representative of Bagong Henerasyon Party List now is Robert Nasal. But of course, when you say BH, you mean BH. So, welcome, BH. Thank you, thank Yeah. you. Nako, si- Bing and Cathy, Yeah. Parang kinakabahan ako dito sa episode na to. Hindi pa nagsisimula. Ako na, alam mo, sa mga hindi nakakaalam, si Congressman Bernadette Herrera, for me, congressman pa rin siya. Hindi porke, hindi na, what do you call this, umalis na as a congresswoman. Nag-enter. Nag-end na yung Term term. limit na ako. So for me kasi congressman pa rin siya. Sa dinami-dami ng batas niya, my gosh, eto babasahin ko, iba nga may social human rights, anti-discrimination, positive non-violent discipline act, Magna Carta of daycare workers, sa education, salary increase for teachers and government employees. Bakit kaya umalis si... Magaling to eh. Sayang, baka napag-initan ng mga durobo dyan sa kamera. Siguro. Di ba? Hindi natin alam kung anong issue. Pero sana, one time, magsabi ka kay BP Sara kung gusto mong mapalinya o kaya tatakbo ka. Lalabanan mo yung mayor dyan sa Quezon City. Ba, matatapos ang karera ng mga durobo dyan. Oo. Hindi natin nakikita na tumutulong yan kay BP Sara. Sigurado sila. Ngayon, ito, pag-usapan natin, itong banat na naman nila kay Senator Bato. Kasi, hinahanap nila si Senator Bato, kinasuhan na ng ethics complaint. Bakit? Inggitero kayo. Huwag din kayo pumasok kasi maraming congressman hindi pumapasok. Kagaya dito, sabi ni Atty. Rowena Gualson, itong si Luther, 1 taon daw hindi pumapasok pero sumasahod. Inggit na inggit kayo kay Senator Bato. Si Senator Bato, inasuhan nila dahil laging absent. Sabi ko, wala namang problema yan, SP. Na-interview ko si SP Soto. Wala namang problema yan, SP. Kung ang gawin nyo, wala na lang swelduhan. Tingnan mo si Senator Bato. Nasaan na ba si Senator Bato ngayon? Ayan. Mukhang happy siya dun eh. Nagluluto-luto nga siya dun sa forest. Naluto-luto siya ba? Nang inununan ba? Wala naman yan kay Bato eh. Kung gusto niyo, same rule for all. Kung ma-absent ka, wala ka sweldo. Wala problema. Pero yung ethics na suspendin nyo dahil hindi pumapasok, tumatanggap na. Tika muna, wala namang rule na ganyan eh. Yeah. Di gawan nyo ng rule na... At saka dapat fair. Dapat lahat din ang hindi pumapasok. Kunwari kami sa Congress. Ang dami namang hindi pumapasok. Si Romualdez, ang taon hindi pumasok. Nag-diet lang. Pagdating slim na. Slim na. Daming yan. Basta love for the country. Diba? Ang dami niya sa Congress. Diba kaya nga pinibidyohan ni Kong Miao Miao eh. Ito na mga magnanakaw, ito na mga buaya, ngayon lang nagsisipasok, diba? Kaya pag nandun si Congressman Miao, bistado yung mga magnanakaw sa kamera. Inaaway siya doon. Kaya ginawa, diba? Pinatanggal siya. Pinasuspindi siya. Ni Puno, di ba? Kaya ang Puno na yan, wala kang maasahan dyan. Kung wari lang din yan. Alam mo, loyalty to the country first and yes. foremost. Yun ang naman dapat alalahanin ng ating mga nagsaserve public servants. Ang loyalty natin should be to our people, to the Filipino Tama, people. tama. Tama. Kaya ako, mungkahay ko talaga kung BH. Wala na sweldong senador at congressman. Magano na lang sila. Pag wala silang sweldo. Per diem. Per diem. Per diba, si Senator Bato, inasuhan nila dahil laging absent. Sabi ko, wala namang problema yan, SP. Na-interview ko si SP Soto eh. Wala namang problema yan, SP. Kung ang gawin nyo, wala na lang swelduhan. Tingnan mo si Senator Bato. Nasaan na ba si Senator Bato ngayon? Mukhang happy siya dun eh. Nagluluto-luto nga siya dun sa forest. Naluto-luto siya ba? Nang inununan ba? Wala naman yan kay Bato eh. Kung gusto niyo, same rule for all. Kung ma-absent ka, wala ka sweldo. Wala problema. Pero yung ethics na suspendin nyo dahil hindi pumapasok, tumatanggap na. Tika muna, wala namang rule na ganyan eh. Di gawan nyo ng rule na... At saka dapat fair. Dapat lahat din ang hindi pumapasok. Kunwari kami sa Congress. Ang dami namang hindi pumapasok. Si Romualdez, ang taon hindi pumasok. Yan. Nag-diet lang. Pagdating, slim na. Hindi, basta kung may rule kayo, it should apply to all. Yun lang, apply to all. And also, Hindi selective. Kung BH, yung nakaraang Congress, kasi you're still a congresswoman, right? So, anong feel mo dun sa integrity na nangyayari? Because so many, talagang daming kalokohang nangyayari. Ano yung na-feel mo? Like, integrity-wise, ano yung status ng
kapwa congressman? Kasi some of Business them, as usual ba? O Or- may konting hiya na? yung ano ba yung nakita mo? Kasi you were saying nga, not everyone naman eh. Yeah. Like same with the contractors and everybody, no? So, anong ikaw, while you were there and all of these things are happening, anong naramdaman mo? And those people na walang lakas ng loob magsalita? Well, syempre, alam mo, lahat yan members of Congress, lahat may distritong inaalagaan, lahat may gusto, may kailangan ipaglingkod sa publiko. Ngayon, kung syempre, dahil hindi ka susuporta sa isang bagay at mapipigilan at mawalan ka ng pondo, Yeah. ano ba? Yun naman pala sigurado ang dahilan doon. Nawala ng pondo ito, si Kong BH. Kaya siguro umalis na. So ito, mapasok ko lang kasi nakakawindang itong balita na ito. Natitirang supply ng LPG sa bansa, tatagal na lang ng 25 araw. Ayon sa DOE. So ngayon, ano ang pwede nating alternative? Marami. Alam nyo ho, kaso nga lang, ang problema, lalaki lang ang bill nyo. Pero nakakabahala ito. Ngayon, meron namang uling, maraming uling, kaso problema rin, kawawa yung forest natin. So, alam nyo ba na pwedeng, alam mo yung sa kusot ng palay? Makakaluto na kayo nun. Oo, totoo yan, hindi ako nagbibiro. Sa kusot ng palay. Oo, yung ipa. Yung ipa pala, sorry, yung ipa. Doon. Oo, pasok natin to. Sa pagdinig sa Senado kahapon, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na isa sa pangunahing problema ngayon ng bansa ay ang posibleng kakulangan ng supply ng LPG. Aray ko. Ayon kay Garin, sa ngayon, tinatayang 25 araw na lang ay tatagal ng supply ng LPG. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang DOE sa mga restaurant at beverage sector upang pansamantalang bawasan ang konsumo habang hinihintay ang bagong supply. Ang LPG Yun lang. Kailan yun? Paano kung walang supply? Kaya kung umabot sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe. At ako'y maglalambing ha. Tadtarin nyo ng share. Hanggang sa muli. Bye-bye.